Sisimula ang episode 1 sa isang maikling kasaysayan ng Dolherubang. Ang orihinal na kilala bilang Tamar Island, ang lupain ay isa kung saan ang lahat ng mga naninirahan ay magkakasamang nabuhay sa pagkakaisa. Ngunit hindi nagtagal ay naganap ang kaguluhan at labanan, at ang dugo ng 46 na anak ng Diyos ay tinatakan sa Dolherubang, upang harangan ang pintuang daan ng impyerno at pigilan ang mga halimaw na gumapang palabas. Samantala ang ikakasal ay papaakyat ng hagdanan at papunta sila sa isang pares ng Dolherubang at nagkomento ang babae na parang napakalakas ng enerhiya ng Dolherubang. Pagkatapos ay biglang nabiyak ang isang pares ng Dolherubang. At biglang lumabas ang itim na usok, upang mabalutan ng lalaki at babae ng usok. At ang kasama nilang photographer ay nagtataka kung nasaan na pumunta ang dalawa. Naging halimaw na pala ang lalaking ikakasal, at inatake niya ang photographer. Sa sandaling ito isang patalim ang lumipad sa hangin upang matusok sa ulo ang lalaking naging halimaw. Ito ang ating walang kamatayang protagonist na si Ban, upang patayin ang mga halimaw. Samantala, nakikita ng pari at ng kanyang kasama ang isang larawang binabalutan ng dugo. Hiniling ng pari sa lalaki na tawagin si Priest John. At nagmamadaling tumakbo ang lalaki. And the other side, nasa loob ng silid si Priest John, at may isang babaeng wala sa katinoan ang nakatali sa isang kama. At sinabi ng babae kay Priest John na ang ina niya ay isang babaeng mababa ang lipad. Ngunit hindi siya pinapansin ni Priest John. Nagmamakaawa ang babae na pakawalan siya. Lumapit si Priest John sa babae at itinapat ang cross sa babae at binindisyonan ng holy water, na nagsanhi ng pag-usok ng katawan ng babae. Sa sandaling ito dumating ang isang lalaki at natakot nang makita niya ang babae. Si Priest John ay pamatong sa kama ng babae upang buhusan ng babae ng holy water upang masunog ito. Pagkatapos ay tiningnan ni Priest John ang larawang may dugo. Ipinapaliwanag ng pari sa kanya na ang babaeng nasa larawan ay isang tagapagligtas at pag-asa ng mundo laban sa kasamaan, ngunit nabigo ito at namatay. At ang lalaking pumatay sa babaeng tagapagligtas ay nabubuhay pa hanggang sa ngayon at nasa isang isla. Sinabi ng pari kay Priest John na ito na ang sinyales na nasa panganib muli ang mundo. At may nakita silang isang bagong tagapagligtas, at sinusubaybayan nila ito. Ipinakita ng pari kay Priest John ang larawan ng babae, na magliligtas sa mundo laban sa kasamaan. Hiniling ng pari kay Priest John na pumunta sa isla upang tulungan ang tagapagligtas at iligtas ang mundo sa isang matinding panganib. At ito ang kagustuhan ng nasa taas. Muli ay tiningnan ni Priest John ang larawan ng babae na nababalutan ng dugo. Samantala, nasa isang conference si Miho, pangalawang bida sa ating kwento. Siya ay matikas at magaling magsalita, in short member din siya ng mga Marites. Pinapaliwanag niya sa mga reporter ang tungkol sa isang mahalagang larawan. At ang larawang ito ay i-display sa Dehab Hotel, upang ma-enjoy ng mga customers ang larawan, at ang paggamit ng mamahaling larawan ay pagbibigay ng magandang serbisyo sa mga customers. At yun ang ultimate goal ng Dehan Hotels. Sinabi niya sa mga reporter na kung may gusto silang mga larawan ay ipaalam lang sa kanya. Pagkatapos ay naghapunan si Miho kasama ng dalawang lalaki at pinag-uusapan nila ang magandang ipinakita ni Miho sa conference sa mga reporter. Pagkatapos ay dumating ang tiyahin ni Miho na isa sa may-ari ng Dehan Hotels. Pinag-usapan nila ang mga chismis ng mga Marites, pati na rin ang kanilang mga share sa hotels kung sino pa ang karapat dapat na mamahala nito. Habang papauwi na si Miho kasama ang kanyang secretary, ay bigla na lang may humarang na sasakyan sa harapan nila upang mabangga nila ang mga ito. Bumaba ang kanyang secretary upang harapin ang may-ari ng sasakyan, ngunit nagulat siya nang makitang malaki ang may-ari ng sasakyan. Mukhang walang kalaban-laban ang secretary ni Miho. Nang makita ni Miho na inaapi ang kanyang secretary, bumaba si Miho sa kanyang sasakyan at humingi siya ng tawad. Ngunit nais ng mga lalaki na ang secretary ang humingi ng tawad sa kanila. Hindi nakapagpigil si Miho, pinataob niya ang isang malaking lalaki. At walang kamalay-malay si Miho na nirecord pala ng kasamahan ng lalaki ang ginawa ni Miho na pagsakit sa lalaki. At nagmamadali silang umalis. Kinabukasan ibinalita sa news ang ginawa ni Miho sa pananakit sa lalaki. At maaring bumaba ang stock ng Dehan Group dahil sa kanyang ginawa. At nagpatawag ng emergency meeting ang mga shareholders, at ang lahat ng ito ay pakana ng tiyahin ni Miho. Sinabihan si Miho ng kanyang tiyahin na sa mga oras na ito ay galit ang CEO ng Dehan Group sa kanya. Pumasok si Miho sa silid ng CEO, ito ang kanyang ama, upang magpaliwanag. Ngunit galit ang kanyang ama sa nangyari, at walang dahilan para siya ay magpaliwanag. Dahil sa bumagsak ang kanilang stock sa nangyari.
Sinabi ni Miho na kagagawa nito ng kanyang tiyahin, ngunit sinabi ng kanyang ama na wag nang idamay ang pamilya sa kanyang mga paliwanag. At hinihiling kay Miho na bumaba sa pwesto at umalis muna para makapagmuni-muni. Ngunit iginiit ni Miho sa kanyang ama na ayaw niyang umalis at gusto niyang harapin ang mga isyu sa kanya, at ipapakita niya na tama siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Miho ang kanyang secretary upang imbestigahan ang mga lalaking nakaharap nila sa kalsada sa lalong mas madaling panahon. Gayunpaman, dahil sa nangyaring iskandalo, walang pagpipilian si Miho, na umalis muna papunta sa isla ng Jeju, mas makakabuti raw ito sa kanya kaysa umalis papuntang ibang bansa. At sumakay siya ng eroplano patungo sa isla ng Jeju para sa ilang PR-friendly na pagboboluntaryo at oras ng pagmumuni-muni. Pagkadating nila sa airport ay kinuyog sila ng mga reporter. At pilit itong pinipigilan ng kanyang secretary at pinaalis si Miho. Habang nasa labas si Miho, nang makaramdam siya ng kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay tinawagan ni Miho ang kanyang secretary upang ipaalam na nasa parking lot na siya. Sa sandaling ito nakita ni Miho ang isang demonyo sa tabi ng sasakyan na kumakain ng puso ng tao. Mabilis na tumakbo na nagsisigaw si Miho habang hinahabol siya ng demonyo at nakarating siya sa basement ng mga sasakyan. Tuloy pa rin siyang hinabol ng demonyo hanggang nakita ni Miho ang isang delivery van at pumasok siya sa loob. Habang ang demonyo ay binutasan ang van gamit lang ang mga matutulis nitong mga kamay. Sumilip sa butas ang demonyo upang makita si Miho na nagsisigaw sa takot. At sinusubukan ng demonyo na makapasok sa loob ng van habang si Miho ay patuloy sa pagsisigaw. Nang biglang dumating si Van ng napakabilis upang labanan ang demonyo. Walang magawa ang demonyo laban sa lakas ni Van sa pakikipaglaban, lakas na hindi masukat ng kalaban. Pagkatapos ay binuksan ni Van ang pinto ng delivery van at nakikita niya si Miho na nagugulat dahil sa mga nangyari. At biglang tumibok ng malakas ang puso ni Miho at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay nagising si Miho na nagsasabing ano ang mga nangyari at naguguluhan dahil sa isang demonyong babae na gusto siyang patayin. Habang ang kanyang secretary ay nagtataka sa mga pinagsasabi ni Miho. Sabi ng kanyang secretary ay natagpuan nila siya nang walang malay sa parking lot. At wala rin siyang nakitang tao na naka-black suit, at ang tanging nakita lang nila ay ang isang sirang delivery van. Tumayo si Miho at pumunta sa terrace at namangha siya sa kanyang nakikita, na parabang isang sekretong kagubatan ang lugar. Nagtatanong muli si Miho sa kanyang secretary kung nakita niya ang lalaking naka-black suit sa airport. Ngunit hindi ito tumugon, at umalis. Samantala, si Van ay nilibing ang demonyo sa mga bato. At dumating ang isang babae upang magtanong sa pagyanag ng mundo at ng tubig kagabi. At ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Sinabi ni Van sa babae na matagal ka na kasing nabubuhay. Sinabi ng babae na dumating na ang bata, at mukhang hindi pa tuluyang nagigising sa kanyang tunay na pagkatao, dahil hindi niya nakilala si Van. Sa pagbabalik tanaw, sa Tamnagok Ancient Jeju, ang lahat ng mga tao dito ay pinatay maliban sa isang bata. At nais nilang gawing Demon Slayers ito. At hinihiling ng babae sa lalaking balbas sarado na itigil na nila ang kanilang binabalak. Ngunit hindi ito pumayag dahil lahat ng mga tao sa nayon ay pinatay ng demonyo. At kailangan nilang gumawa ng paraan upang mapigilan ito. Pagkatapos ay dinala nila ang mga bata sa isang liblib na lugar, at binuksan ang isang malaking pintuan, at sa loob nito nakatali ang isang demonyo na nagpupumiglas na makawala. Habang ang mga bata ay natatakot at isinara ang pinto, ipinaliwanag ng lalaking may balbas, na ito ay isang evil spirit na nabubuhay matagal ng panahon. At ang masasamang nilalang na ito ay kumukuha ng maruruming pagnanasa, at walang awang pinatay ang lahat ng mga nabubuhay. Dahil imposibling matalo siya ng isang ordinaryong tao lamang. Ibinigay ang isang punyal sa lalaking may balbas, upang kumuha ng dugong umaapoy sa demonyo. Pagkatapos ay isa-isa nilang inilagay ang dugo ng demonyo sa katawan ng bawat bata. Kinalaunan, 2 bata lang ang tanging nakasurvive, na parabang bagong silang na bata, bilang isang demon slayers ng templo. At pinangalan ng Van ang isang bata, at ang isa ay si Gangtan. At ang dugo ng isang demonyo ay dumadaloy sa dugo ng 2 bata. Ito ang tinatawag na kalahating tao, kalahating demonyo. Pagkatapos ay dumaan sa matinding pagsasanay ang 2 bata. Habang nakatingin sa kanila ang isang batang babae. Sa kasalukuyan, si Miho ay balisa habang nakatayo, lumapit sa kanya ang kanya secretary upang papasukin siya. Pumasok si Miho sa silid at binati siya ng principal ng Tamra High School. At pinag-usapan nila ang patuloy na pag-unlad ng Tamra High School. At umaasa silang magpapatuloy ang pag-unlad ng kanilang paaralan sa hinaharap.
At gagawin ni Miho ang kanyang makakaya upang makatulong sa kanila. At lumabas na si Miho upang makita pa ang iilang mga teacher. Binati ni Miho ang mga teacher ngunit wala siyang nakuhang tugon sa kanila. At nais nilang gawing guidance counselor si Miho at pumayag naman si Miho sa gusto nila. Pagkatapos ay pumasok si Miho sa counseling room at nakita niya itong magulo at hindi pa nalilinisan. Sa sandaling ito pumasok ang isang babae, at mukhang hindi niya gusto si Miho, dahil sa dumating lang si Miho sa lugar nila na walang pasabi. At humingi ng tawad si Miho sa kanya. Ngunit joke lang pala iyon. Magkakilala pala sila ni Miho at masayang nagbatian ang dalawa. Habang sakay ng sasakyan si Miho nalaman niya na ang kanyang tiyahin na ang chairman ng Daehan Group Cultural Foundation. Tinawagan ni Miho ang kanyang ama at nagtanong kung ano ang nangyari. Nais ng kanyang ama na bigyan ng chance ang tiyahin ni Miho na mamuno sa Daehan Group. At iniisip ni Miho na nawalan na siya ng posisyon sa foundation. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatanggap si Miho ng tawag na nagsasabing gumawa na sila ng pag-imbestiga at ipapadala nila ang mga larawan kay Miho. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang secretary na ihinto muna ang sasakyan. Lumabas si Miho sa sasakyan at kinumprota niya ang kanyang secretary dahil kasabwat din pala siya sa nangyaring issue kay Miho. At ipinakita sa kanya ang larawan na magkasama sila ng tiyahin ni Miho. Sinabihan ni Miho ang kanyang secretary na dito na nagtatapos, at gagawin ni Miho ang trabaho na mag-isa. Hinawakan sa balikat si Miho ng kanyang secretary na sinasabing magkasama tayo, nagalit si Miho at pinataob ang kanyang secretary. At kinuha ni Miho ang susi ng sasakyan upang ibigay sa kanyang secretary bilang kabayaran sa lahat ng ginawa niya para kay Miho. At naglakad na umalis si Miho. Sa sandaling ito, binalutan ng itim na usok si Secretary Kang. Samantala si Miho ay tumawag sa cellphone upang humingi ng tulong para sunduin siya at biglang naputol ang tawag. Maya-maya ay nagulat siya nang makita niya sa kanyang harapan ang kanyang secretary na naging matulis ang mga daliri nito at naging demonyo na ang kanyang mukha. Sinipa siya ni Miho at tumakbo siya ng mabilis papunta sa kakahuyan. At naabutan siya ng kanyang secretary at sinakal ito. At biglang dumating ang tagapagtanggol na si Van. Isang flashback mula sa ancient Jeju era kung saan sinubukan ni Wonjong na palayain sina Ban at Gangtan mula sa leader na si Jongryong. Lingid sa kaalaman ng batang babae, hindi sinasadyang inatake siya ni Ban. Sinusubukan niyang tiisin ang pag-atake mula kay Ban na kalahating demonyo, at sinimulan na nila ang pagtakas, tinawid ang kakahuyan at mga halamanan. Nalaman ng matandang balbasero na nakatakas ang dalawang bata, at inutusan ang kanyang mga taga-sunod na hanapin ang mga bata. Sumapit na ang gabi, habang nasa daan, bumagsak ang batang babae na si Wonjong at napilitang si Ban na ibalik si Wonjong sa palasyo. Pagkatapos ay pinarusahan sina Ban at Gangtan dahil sa tangkang pagtakas, tinitiis ang sakit habang hinahampas sa kanilang likuran ang latigo. Pagkalipas ng mga oras ay pinuntahan sila ni Wonjong upang kumustahin ang kanilang kalagayan at napaiyak ang batang babae sa kalagayan ni Ban. Humingi siya ng tawad kay Ban, at sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari sa sinapit ni Ban at Gangtan. Sinabi ng babae na aalis na siya, at nangako si Wan Jaeyoung sa kanila na babalik siya para iligtas silang dalawa at hiniling na mabuhay sila hanggang sa makabalik siya. Hinawakan niya ang kamay ng batang lalaki at hiniling na hintayin siya. Sa kasalukuyang araw, ilang oras bago inatake si Miho ng demonyong nasa loob ng katawan ng kanyang secretary na si Kang. Dumating si Priest John sa isla ng Jeju. Dinala ni Butler Jang si Priest John sa isang lihim na mansyon sa loob ng kagubatan. Sa loob hindi makapaniwala si Butler Jang na si Priest John ay isang gwapo at napakabatang Koreano. Sinabi ni Priest John na 10 taon din siyang hindi nakabalik ng Korea, at mahilig daw siyang manood ng mga K-pop at K-drama. Sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa exorcism, at kung paano ito napagtagumpayan ni Priest John upang harapin ang mga masasamang nilalang sa mga nakaraang mga taon. Sinabi ni Priest John na nandito siya upang protektahan ang tagapagligtas at ipinaliwanag ni Priest John ang propesya. Nasa sandaling lamunan ng kasamaan ang sanlibutan, ang tanging makakapagligtas ay ang taong itinakda upang talunin ang kasamaan, at sa ngayon ang tagapagligtas ay muling nagkakatawang tao sa pangalawang pagkakataon upang wakasan ang kadiliman sa sanlibutan. Idinagdag ni Priest John na si Miho ang reinkarnasyon ng tagapagligtas at sinabing bumalik siya sa Korea para lamang protektahan si Miho, at sinabi ni Butler Jang hindi ito madali. Sa labas habang naglalakad sila, sinabi ni Butler Jang kay Priest John na ipapakilala niya siya kay Miho bilang kanyang pamangkin. At hindi na makapaghintay si Priest John na makita si Miho. Nang gabing iyon, si Butler Jang ay nakatanggap ng tawag mula kay Miho upang magpadala ng sasakyan, ngunit naputol ang tawag.
Si Miho ay sinasakal ng demonyo na pumasok sa katawan ng kanyang secretary. Nang biglang dumating si Ban at naputol ang kamay ng demonyo sa isang iglap lang. At gumawa ng harang si Ban sa paligid. Muling tumubo ang kamay ng demonyo upang atakehin si Miho, nang biglang hinarang ni Ban ang kanyang katawan upang matusok siya ng kamay ng demonyo at sinuntok ni Ban ang demonyo upang tumilapon ito sa malayo. At walang awang nilabanan ni Ban ang demonyo at kalaunan ay natalo niya ang demonyo. Habang si Miho ay nagulat sa kanyang nakita, at sinabi ni Ban na huwag siyang umalis sa ginawa niyang harang kung gusto niya pang mabuhay at umalis na si Ban. Dumating si Butler Jang kasama ang mga kapulisan upang iligtas si Miho. Kinalaunan inusisa si Miho ng mga pulis ngunit ang paglalarawan niya sa demonyo ay hindi tama. Sinabi ni Miho na mahirap man paniwalaan pero yun ang nangyari. Ngunit ang mga pulis ay tumatawa lamang sa kwento ni Miho. Hiniling ni Miho kay Butler Jang na gusto na niyang umalis at bumalik na sa Seoul. Pagkaalis ni Miho sinabi ng isang pulis na baka nababaliw na si Miho or gumagamit ng droga, dahil sa mga pinagsasabi niya tungkol sa demonyo. Sa loob ng silid ay nakaupo lang si Miho sa may pintuan. Habang kinakausap ni Butler Jang ang ama ni Miho sa telepono, na sinasabing napagod lang ng husto si Miho at naninibago sa lugar. Habang iniisip ni Miho na walang maniniwala sa kanyang mga sinasabi, samantala sinubukan ng isang lalaki na gisingin ang demonyo sa loob ng mga estatwa ng Dolher upang gamit ang isang pangit na mga oras yun at ng kanyang dugo. Kasabay nito, pumunta si Miho sa airport ng Jeju, at nagmamadali siyang pumasok sa loob. Sa loob ng paliparan, isang security guard ang nasa CR, at nakita niya na may bumagsak na kung ano sa harapan niya at isang usok ang tumakip sa kanya mula sa itaas. Habang si Miho ay kumukuha ng tiket upang makabalik sa Seoul nang mag-isa nang hindi nalalaman ni Butler Jang. Sinabi ng staff kay Miho na maghintay muna sandali utos ng nakakataas, ngunit pinipilit ni Miho na makakuha siya ng tiket. Dumating ang isang security guard at hiniling kay Miho na sumama muna sa kanya sandali. Sa silid sinabi ng security kay Miho na kailangan niyang manatili muna, habang wala pa ang kanyang sundo, at ito ay utos lamang sa kanila na protektahan si Miho. Nais ni Miho na lumabas ngunit pinipigilan siya ng security guard at hiniling sa kanya na umupo na muna. Sinusubukan na aliwin ng security si Miho upang hindi ito mabagot sa kanyang paghihintay, ngunit nainis lang sa kanya si Miho. At isang security guard ang pumasok sa silid, lumapit siya kay Miho upang atakihin ito, inawat siya ng isa pang guard ngunit sinakal lang siya nito at sinuntok ng malakas. Tumakbo ng mabilis si Miho papalabas ng silid, hanggang sa makalabas siya ng airport at tumungo sa parking lot. Sumakay ng kotse si Miho at nagmaniho ng mabilis, ang gwardiya ay tumalon ng mataas upang mahulog ito sa bubungan ng kotse at pilit na kumakapit upang hindi mahulog, dahil sa bilis ng pagmamaniho ni Miho. At pilit na sinusubukan ng gwardiya na sirain ang kotse upang makapasok ito sa loob. Nang biglang nagpreno si Miho upang mahulog ang gwardiya sa harapan ng kotse. Ngunit buhay pa rin ang demonyong gwardiya, at pilit na kumakapit sa kotse. Nagawa niyang buksan ang bintana ng kotse sa pamamagitan ng kamay nito. At nabangga ni Miho ang isa pang Dolher ubang na bato sa gitna ng abandonadong highway. Nabaligtad ang sasakyang minamaneho ni Miho at sa kabutihang palad na kalabas ng ligtas si Miho sa kotse. Patuloy pa rin siyang hinahabol ng demonyong gwardiya, at dumating si Ban, sinaksak ng punyal ang demonyo. Nakiusap si Miho kay Ban na iligtas siya, ngunit ang pagliligtas sa kanya ni Ban ay hindi lang isang beses kundi 3 beses sa huling 2 araw. Ipinakita ni Ban sa demonyo kung sino talaga siya, at si Miho ay nakatingin lang sa kanya, habang nilalabanan ang demonyo. Katulad ng ginawa niya sa iba, kinokolekta ni Ban ang natitirang demonyong bato pagkatapos patayin ang demonyo. Nagtanong si Ban kung may naaalala si Miho, at tumugon siya na wala. Nais ni Miho na magpaliwanag si Ban tungkol sa nangyayari. Sinabi sa kanya ni Ban ang tungkol sa demonyong pagnanasa at sinabi na sila ay nasa lupain ng Jeju mula pa noong unang panahon. Ipinagpalagay ni Miho na si Ban ang tanging tao na maaaring tumalo sa mga demonyo, at nagtataka si Miho kung bakit siya hinahabol ng mga demonyo. Sinabi ni Ban kay Miho na ang kanyang kapalaran ay naglalapit sa mga halimaw at kung hindi man maniwala si Miho sa kanya wala na siyang magagawa at maaari siyang mamatay. Tinanong siya ni Miho kung ang pagtakas sa Seoul o sa ibang bansa ay magiging isang mas madaling paraan upang tumakas sa mga demonyo. Sinabi ni Ban na susundan pa rin siya ng mga demonyo hanggang sa dulo ng mundo. Habang papaalis sinabi ni Ban na lumaban si Miho hanggat makakaya niya. Kinabukasan, si Priest John ay nag-iikot sa kagubatan at nakita niya ang ilan sa mga demonyong sungay sa lupa.
Hinawakan niya ang sungay at iniisip ang aktwal na nangyari sa lugar, at inilagay niya ang sungay sa maliit na bote. Pagkatapos ay dumaan siya sa mga malalaking bato, at tiningnan ang mga larawan sa kanyang notepad. Samantala si Ban ay ipinatong niya ang demonyong bato, at sinabi na kung bibigyan pa siya ng bagong buhay mas pipiliin ni Ban na mamuhay ng normal. Pagkatapos ay pumunta si Ban sa tahanan ni Lola Henyo, isang maliit na restaurant na pinamamahalaan ni Baekju, ang matandang babae mula sa nakaraang episode. Tinanong ni Baekju si Ban kung si Miho ba talaga si Wonjong. Samantala, si Yeomji, isang estudyante mula sa Tamara High School ay nakakita ng isa pang dollher upang pabalik mula sa paaralan. Samantala si Ban ay pinaghandaan siya ng makakain ng matandang babae na si Baekju, nang dumating ang babaeng estudyante, dahil sa madaldalang babae pinili na lang ni Ban na umalis na walang kinakain. Nang maglaon ng gabing iyon, si Butler Jang, na kung saan ay isa ring pari, ay nakipag-usap kay Priest John tungkol sa kanyang pananaliksik sa mga demonyong pagnanasa. Nagtanong si Priest John tungkol sa lalaking nasa dilim, aka, Ban. Sinabi ni Butler Jang ay nagbabala sa kanya na nagsasabi na ang lahat ng kanyang pananabik ay maglalaho kapag nakilala niya ang mapanganib na Demon Slayer na si Ban. Tinanggap ni Priest John ang hamon. Samantala, iniisip pa rin ni Miho ang sinabi sa kanya ni Ban tungkol sa kanyang kapalaran, na kahit saan man siya pumunta hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran. Dinalhan siya ni Butler Jang ng tsaa para makatulog siya at sinubukang pigilan siya sa pag-inom ng mga pampatulog na gamot. Sinabi ni Miho na magkakaroon siya ng mga bangungot kung hindi niya ubusin ang tableta ngunit pinigilan siya ni Butler Jang at ibinigay ang tsaa. Pagkaalis ni Butler Jang, nilunok ni Miho ang tableta kasama ang tsaa. Nagbibigkas siya ng mga panalangin sa lahat ng mga Diyos sa mundo na humihiling sa kanila na iligtas siya, ngunit natakot siya nang makarinig siya ng ingay mula sa labas ng kanyang bintana. Si Ban ang lumilitaw sa loob ng kanyang silid, nang wala sa oras at umupo sa isang upuan sa kanyang silid na para bang sila ay matalik na kaibigan. Nagtanong si Miho kung ang mga halimaw ay nasa bahay upang patayin siya. At ipinakita sa kanya ni Ban ang demonyong bato, na nagpapahiwatig na napatay na niya ang demonyo. Nagtataka si Miho kung gaano karaming mga demonyo sa kabuuan at ikinagulat ni Miho nang sabihin ni Ban napakarami nito na hindi na niya mabilang. Nag-aalala si Miho kung ano ang dapat niyang gawin, dahil sa baka bigla na lang may lumitaw na halimaw at patayin siya. Napaisip si Miho na mas mabuti pang magpakamatay na lang siya dahil sa galit naman ang kanyang pamilya at walang pakialam sa kanya. At ngayon ay walang pagpipilian si Miho ang mamatay o magtago sa mga halimaw na gusto siyang patayin, iniisip niya na hindi ito makatweran. Hinihiling niya kay Ban na magtrabaho sa kanya bilang bodyguard niya upang protektahan siya sa mga demonyo. At tinatanong siya ni Miho kung in love ba si Ban sa kanya dahil sa lagi na lang nandyan si Ban para iligtas siya. Ginagamit ni Miho ang kanyang mahimalang kakayahan sa pagkumbinsi kay Ban na maging bodyguard niya at gumawa sila ng isang kasunduan. Tinatanong ni Miho ang pagkakilanlan ni Ban ngunit tanging pangalan lang ni Ban ang kanyang nalaman. Ang kasunduan ay naglalaman na dapat niyang protektahan si Miho sa mga halimaw araw-araw, at makakabuti kung laging nakatingin lang sa kanya si Ban. Nais ni Miho na ilagay ni Ban kung magkano ang ibabayad niya sa kanya. Ngunit mukhang hindi interesado si Ban at nais na niyang umalis. Pinigilan siya ni Miho at humingi ng tawad kay Ban, hinihiling sa kanya ni Miho na manatili sa gabi at protektahan siya kahit minsan. At naupo si Miho sa kanyang kama na sinasabing natatakot siya sa mga oras na ito nang bigla na lang siyang nakatulog dahil sa gamot na kanyang ininom. Nanatili si Ban sa tabi ng higaan ni Miho at hindi niya maiwasang mapansin ang peklat sa dibdib ni Miho na katulad ng kay Wonjong. Inilahad ni Ban ang kanyang kamay upang protektahan siya mula sa masamang panaginip at nakatulog si Miho ng mahinahon. Kinaumagahan, nagising si Miho sa isang malumanay na mod at nakita lamang na nilagdaan ni Ban ang kasunduan ng hindi binanggit ang kanyang kahilingan sa sweldo at natutuwa si Miho. Bumalik si Ban sa istruktura ng bundok na nagpapahinga sa demonyong bato mula noong nakaraang gabi. Doon, naalala niya ang huli niyang pakikipag-ugnayan kay Wonjong. Isang flashback na alala ni Ban na nangako sa kanya si Wonjong na babalik siya. Sa kasalukuyan, iniisip ni Ban kung bakit nag-promise sa kanya si Wonjong. Nakikita niya na tinatawag siya ni Wonjong, nang biglang nagbago ng anyo si Ban at naging demonyo at inatake si Wonjong. Habang nagkukwento si Baekju kay Yeomji, noong unang panahon may isang mahinang babae, sinubukan niyang magdasal sa isang espiritong nagngangalang Benjol. Dahil sa naniniwala sila na ang espiritu ni Benjol ay isang banal at magbibigay lakas sa kanila. Nagtanong si Yeomji kung umiiral pa ba ang espiritu at iginiit ni Baekju na nasa isang lugar pa rin ito, tinutulungan ang mga taong nangangailangan nito upang alisin ang kalungkutan sa kanilang buhay.
Samantala si Miho ay nag-aalmusal na maganda ang mood dahil sa pagpayag ni Ban na maging bodyguard nito. Pinaalalahanan siya ni Butler Jang na magsisimula na si Miho magtrabaho sa paaralan sa araw na ito. Sinabi ni Miho kay Butler Jang na kinuha niya si Ban upang maging bodyguard nito at isa si Ban ang taong pwedeng pagkatiwalaan ni Miho. At hiniling niya kay Butler Jang na linisin ang isang silid para kay Ban. Nang maglaon habang naglalakad, sinabi ni Miho kay Butler Jang na wag nang mag-alala dahil sa mabuting tao si Ban at mapagkakatiwalaan at ipinakilala niya ito kay Ban. Sa kotse nagtataka si Miho dahil sa nakaupo si Ban sa likuran ng kotse. Si Miho ang nagmaniho ng kotse patungo sa trabaho, dahil si Ban ay hindi marunong magmaneho. Tinanong ni Miho si Ban kung isa ba siyang superhero na pwedeng lumipad tulad ni Superman, wala siyang nakuhang sagot mula kay Ban, kahit na ang pagtatanong ni Miho kung may kaibigan ba o pamilya si Ban, binilisan ni Miho ang pagpapatakbo at ngumiti si Miho kay Ban. Dumating si Miho sa Tamra High School at sinabi sa punong guro na si Ban ay ang kanyang bodyguard. Sinabi ni Miho na sa ngayon ay kailangan niya ng isang taong magbabante sa kanya dahil na rin sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay dinala ni Miho si Ban sa silid paaralan, at hinihiling na maghintay lang siya dito, at kung ano-ano pang mga tagubilin ang mga sinasabi ni Miho. Sinabihan siya ni Ban na mula ngayon wag siyang magbibigay ng mga utos at wag lalapit sa kanya nang walang permiso. Sinabi ni Miho na kinuha siya para magbantay sa kanya sa lahat ng oras at hindi niya kailangan ng permiso. Dahil sa gusto lang naman ni Miho na maging normal ang kanyang buhay. Ngunit walang magawa si Miho kundi sundin kung ano ang gusto ni Ban. Pagkatapos ay pumasok si Miho sa silid para sa kanyang unang pagtaturo sa klase, at nagpakilala siya sa kanyang mga estudyante. Ang kanyang mga estudyante ay nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa kanyang personal na buhay, at hindi nakikinig sa kanya. Nagalit si Miho na pinipigilan ang sarili at nagbanta na markahan ang lahat ng mga mag-aaral na absent para sa hindi pagtugon sa kanyang roll call. Tumayo si EMG at sinabi kay Miho na liliban muna siya sa klase. Hindi makapaniwala si Miho na lumabas talaga si EMG. Si EMG ay pumunta sa kanyang kaibigan na si Su Ryan na humihikbi sa kanyang silid. Si Su Ryan ay binugbog ng husto ng kanyang kasintahan, na si Gayong Jun. Nagalit si EMG at pinagalitan siya sa hindi pakikipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Flashback sa isang karaoke room kasama ni Su Ryan ang kanyang kasintahan, sinabi ng lalaki na bogbog siya ng mga tao para parusahan at turuan ng leksyon. Nang malaman niyang nire-record ni Su Ryan ang usapan para parusahan siya, itinudo ng lalaki ang volume ng karaoke at sinimulan niyang bugbugin si Su Ryan sa karaoke room gamit ang mic. Sa kasalukuyan, tinanong ni EMG si Su Ryan kung may natitira pa sa recording. Ngunit ang lalaki ay nagpadala kay Su Ryan ng mga larawan na kinuha niya sa kanya. Sinabi ni EMG na sabihin sa kanyang mga magulang o di kaya sa mga kapulisan. Ngunit tumanggi si Su Ryan na baka papatayin siya ng kanyang kasintahan kung magsusumbong siya at natatakot siya na mailantad ang kanyang mga larawan sa publiko. Nang biglang tumawag ang lalaki na nagtatanong kung may kasama siya ngayon, tumingin si Su Iryon sa bintana at nakita ang lalaki na nakatayo sa labas. Nakiusap si Su Ryan kay EMG na umalis na sa kanyang silid. Nakatanggap siya muli ng mga mensahe at galit na pinalabas si EMG at nilock ang pinto. Kinabukasan, nagulat si Miho nang makita niya si EMG sa kanyang silid. Dahil sa nais ni EMG na magpakonsulta sa guidance counselor ng paaralan na si Miho. Ngunit sinabi ni Miho na wala siyang oras sa taong nagpapanggap lang na mag-aaral. Sinabi ni EMG kay Miho ang tungkol sa sitwasyon ni Su Ryan na sinasaktan siya ng kanyang kasintahan at inaabuso at idinagdag niya na walang matibay na ebidensya para iulat siya sa mga pulis. Umaasa si EMG na magagamit ni Miho ang kanyang katayuan sa buhay upang tulungan siya. Ngunit sinabi ni Miho na sabihin ang bawat detalye sa mga pulis upang matulungan siya. Tinitingnan ni Miho si EMG na malungkot habang papalabas ng silid. Samantala, binisita ni Butler Jang ang kainan ni Baekju at nakipag-usap sa kanya tungkol kay Miho, na kilala rin bilang Wonjong noong nakalipas na mga taon. Kinilala ni Baekju si Butler Jang bilang ang batang pari mula sa panahon ng sinaunang Jeju na nakasaksi sa laban ni Ban bilang ang isang mamamatay tao ng demonyo. At sinabi sa kanya ni Ban na kung gusto mo pang mabuhay umalis ka na sa isla. Sinabi ni Butler Jang na nag-aalala siya na baka saktan muli ni Ban si Miho gaya ng ginawa niya noong nakalipas na mga taon noong siya ay si Wonjong. Hiniling ni Baekju kay Butler Jang na pagkatiwalaan si Ban dahil siya lang ang maaaring magprotekte kay Miho laban sa mga demonyo. Medyo gumaan ang loob ni Butler Jang matapos makipag-usap kay Baekju.
Nang gabing iyon, ipinagpatuloy ni Miho ang kanyang mga kalokohan at sinubukang bayaran si Ban ng isang malita na puno ng pera kapalit ng pagtatrabaho para sa kanya. Binibigyan din niya si Ban ng mga bagong damit na binili pa niya sa SM City. Dahil sa akala ni Miho ay makukuha niya ang loob ni Ban sa pamamagitan ng pera. Pagkatapos ay dinala ni Butler Jang si Ban sa kanyang silid, nagtanong si Ban kung bakit bumalik si Butler Jang sa isla. Naalala pa rin ni Ban na si Butler Jang ang paring niniligtas niya noon sa mga demonyo. Hiniling sa kanya ni Butler Jang na protektahan si Miho ngunit si Ban ay hindi isang taong madaling mapasunod ng sinuman dahil sa wala siyang tiwala sa mga tao. Sa kabilang panig, nakatanggap muli ng mga larawan si Su Ryan bilang banta ng kanyang kasintahan, ito ang nangudyok sa kanya na magtangkang magpakamatay. Ngunit naalala niya ang kwento ni HMG tungkol kay Benjol noong isang araw. Pinayuhan ni HMG si Su Ryan na tawagin ang espiritu ni Benjol at humingi ng tulong upang makakuha ng lakas o kapangyarihan upang labanan si Gyeongjun ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay tumungo si Su Ryan sa lugar kung saan pwede niyang tawagin ang espiritu ni Benjol. Isinagawa ng babae ang kanyang ritual sa isang malaking puno ng balete, upang tawagin ang espiritu ni Benjol, habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Nagulat na sina Baekju at Ban na nakakaramdam ng isang bagay na masama. Samantala si Miho ay nangsasanay upang mapalakas ang kanyang sarili para labanan ang mga demonyo. Nang bigla nagulat si Miho nang makita niya si Priest John sa hindi kalayuan. Sa hapagkainan ipinakilala ni Butler Jang si Priest John kay Miho, hindi makapaniwala si Miho na may gwapong pamangkin si Butler Jang. Sinabi ni Priest John kay Miho na hindi na siya maging masyadong formal dahil sa tingin niya na mas bata si Miho kaysa sa kanya. Nang maglaon ang dalawa ay parehong mga lasing dahil sa tama ng Tres Cantos. Sinabi ni Miho na hindi niya talaga gusto na manatili sa isla at ganon din ang sinabi ni Priest John. Nagtanong si Miho kung nagmahal na ba si Priest John. Sinabi niya kay Miho na ibibigay lang niya ang kanyang love sa Panginoon. Pagkatapos ay nagkwento si Miho tungkol sa kanyang buhay na puro lamang problema mula sa kanyang pamilya na parabang isang pelikula ang nangyari sa kanyang buhay. At nang magsimulang magsalita si Miho tungkol sa wala si Ban upang protektahan siya mula sa anumang demonyong maaaring umatake sa kanya ngayon. Nagbiglang, lumitaw si Ban nang wala sa oras at si Miho ay patuloy na nagrereklamo sa kanya na si Ban ay parang isang kabute na bigla lang dumarating, habang nanunood lang si Priest John. Pagkatapos patulugin ni Butler Jang si Miho, tinanong siya ni Priest John kung sino ang lalaking nakaitim na suit, sinabi ni Butler Jang na siya si Ban. Pinuntahan ni Priest John si Ban, na nagsasabing hindi niya inaasahan na magkikita sila sa ganitong pagkakataon. Nagtanong si Priest John tungkol sa kanyang edad, kasuotan, hitsura at iba pang mga bagay na walang kabuluhan. Alam din niya na si Ban ay isang kalahating demonyo at nais ni Priest John na makita ang punyal na ginagamit ni Ban sa pakikipaglaban sa mga demonyo, at nagkomento si Priest John na si Ban ay katulad ng isang bata na puno ng kalungkutan. At kahit na itago ni Ban ang kanyang pagkatao hindi pa rin mawawala na isa siyang kalahating demonyo. Nagbabala si Ban sa kanya na umiwas sa isang taong pumapatay ng mga demonyo, ngunit mukhang nasa sabik si Priest John pagkatapos na makilala si Ban. Kinaumagahan, nagising si Miho na may hangover at nakita niya si Priest John na nagdadasal sa tabi ng kanyang kama. Nagkomento si Miho kung gaano kabanal si Priest John. At hindi makapaniwala si Miho na talagang pari si Priest John. Humingi ng paumanhin si Miho sa kanya dahil sa nangyari kagabi. Nais ni Priest John na mangumpisal sa kanya si Miho, ngunit umalis lang si Miho ng silid. Lumabas si Miho sa bahay para pumunta sa kanyang trabaho at nagulat siya nang makita niyang nasa loob na ng kanyang kotse si Ban. At dumating si Priest John at nais niyang sumama kung saan pupunta si Miho, dahil sa walang magawa si Priest John at nais niyang makakita ng kakaibang mangyayari sa araw na ito. Sinabi ni Priest John kay Miho na maaaring nasa panganib si Miho. Sa daan ng komento si Miho na ang tatanda na ng kanyang mga kasama hindi man lang marunong magmaneho, nang biglang may naramdamang kakaiba si Ban at hiniling kay Miho na ihinto ang kotse. At nagmamadaling umalis si Ban patungo sa kakahuyan na hindi pinapansin ang mga salita ni Miho. Naiinis si Miho dahil umalis na ang kanyang bodyguard. Sinabi ni Priest John na huwag mag-alala si Miho dahil sa kayang gawin ni Priest John ang trabaho ng isang bodyguard. Nagkomento si Miho na ang pagdadasal lang ang kayang gawin ni Priest John. Nang maglaon sa paaralan, huminto ang kotse ni Miho upang batiin si Sujin. Nagulat si Sujin nang makita niya ang gwapong lalaki na kasama ni Miho at agad nagpakilala si Sujin kay Priest John. Pinaalalahan na ni Miho si Sujin na may boyfriend na siya at huwag makipaglandian sa ibang mga lalaki. Habang nagmamaneho sila, lumitaw si HMG sa harap ng kotse ni Miho at hiniling sa kanila na tulungan siya.
Sinabi niya kay Miho at Priest John na si Su Ryan ay sinapian ni Benjol at ipinaliwanag niya ang mga nangyari. Pumayag si Priest John tulungan ang babae at nagpalit ng kanyang priest gown bago siya dinala ni Yeomji at ni Miho sa bahay ni Su Ryan. Hiniling ni Miho kay Yeomji na umuwi na siya sa kanila at silang dalawa ni Priest John ang bahala sa kanyang kaibigan. Pumasok ang dalawa sa loob ng bahay at nakita ang ina ni Su Ryan sa pintuan. Samantala, napansin ni Ban na ang istruktura ng mga bato na ginagawa niya gamit ang mga demonyong bato ay gumuho at may mga bagong insektong lumalabas sa hukay sa ibaba nito at nanginginig ang kanyang hawak na punyal. Sa kabilang panig nagpakilala si Miho sa ina ni Su Ryan na siya ang guro nito sa paaralan. Iniimbitahan sila ng ina ni Su Ryan na pumasok sa loob ng bahay. Sinabi ng ina sa kanila na bigla na lang naging malakas ang kanyang anak at lagi na lang itong nakakulong sa kanyang silid. Hiniling ni Priest John sa ina ni Su Ryan na manatili na lang dito sa baba at silang dalawa na ni Miho ang pupunta sa silid ng kanyang anak. Sa kabila ng kanilang seryosong sitwasyon, tinakot ni Priest John ang isang dati nang natatakot na si Miho. Nagtanong si Miho kung bakit kalmado pa rin si Priest John, sinabi nito kay Miho na may dala siyang sandata. Pagkatapos ay naririnig nila ang ingay na nagmumula sa loob ng silid ni Su Ryan. Pagdating sa loob ng silid, sinubukan ni Miho na gisingin si Su Ryan ngunit nagsimula ang espirito na naging dahilan upang magkaroon siya ng seizure. Inihanda ni Priest John ang kanyang mga gamit upang simulan ang exorcism at hiniling kay Miho na itali ang babae. Sinimulan ni Priest John ang exorcism at ang espirito ay hindi umalis kay Su Ryan ngunit sa halip ay sinabi, "Nakuha kita." Habang si Ban ay nasa kagubatan at hawak-hawak ang kanyang punyal. Habang sina Priest John at Miho ay nakikita nilang nang babago ang kanilang paligid nasa isang kagubatan. Habang si Ban ay nakarinig na tinatawag ang kanyang pangalan.